Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa inyo. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulov TV. At sa video nga na ito mga kalapatids, ayan, sumisilip tayo dito sa ating breederan dahil nakikita natin tong hen na nagsusubo. Mukhang napisa na yung itlog na ating pinalimliman sa kanya. Kung matatandaan ninyo, yung itlog na yan, hindi yan sa kanya, dito yan sa ating si Angel, yung ating 6 overall champion. Kaya lang, nung nangyari nga na nadisgrasya yung pares niya, masyado siyang na-stress, hindi niya na nilimliman, iniwanan niya na, tinayuan niya na yung mga itlog. So sayang naman, para meron tayong remembrance ng pares niya, yung kinuha natin itlog, pinayaya natin dito yung itlog ng ibon na yan, dinispose natin. Ang ipinalit natin yung itlog ng ating 6 overall champion. Medyo kinakabahan ako nun yung ginawa ko kasi hindi ko alam kung kailan ng itlog itong ibon na ito. Importante kasi mga kalapatids na kanubi na hindi masyadong magkalayo yung pagitan ng pagkalabas o yung pag-laid o yung pag-itlog ng dalawang hen. Kasi kung magkalayo yon, let's say 5 days pataas, maaaring magkaroon ng problema once na napisa yung itlog. Dahil baka hindi pa ready yung crop milk nung maglilimlim. Kasi nga medyo late na siyang nag-laid ng egg. Kapag lumabas na yung inakay, wala pa siyang ibibigay na crop milk. Hindi naman pwede yung patuka na nasa butchi niya. So, tendency magugutom. Pag nagutom, manghihina, hindi magtatagal. So yun ang ating iniiwasan. Medyo natatakot ako nung mga nakaraan dahil nga hindi ko natandaan kung kailan ng itlog ito, itong naglilimlim na to. Pero good thing, ayan, mukhang mayroong crop milk siya mga kalapatids na binibigay dun sa ating bagong pisang inakay. Isa pa pala mga kalapatids, kung natatandaan nyo, merong isang itlog to nung nakaraan, nilimliman niya yon, tapos hindi ko tinanggal. Naglabas siya uli ng 2 itlog, so 3 na yung itlog na nilimliman niya. Hindi ko pa rin tinanggal mga kalapatids. Good thing na hindi ko tinanggal yon kasi the more na naglilimlim yung ating mga alagang ipon, doon na nag-i-start yung katawan nila sa pag-produce ng crop milk. So dahil nga hindi natin tinanggal yung itlog, lagi siyang naglilimlim hanggang sa nilabas niya pa yung 2 itlog, naglilimlim siya. So naka-ready yung kanyang crop milk, kaya napabuti yung hindi natin pagtanggal sa mga itlog ng ating ibon na ito. So mukhang okay naman, at yung isa crack na mga kalapatids. Hinihintay ko kung mabubuhay din yon. Sana mabuhay, pero kung hindi naman pala rin, okay na rin tayo, at least kahit papaano meron tayong isang ibon na masisingsingan dun sa lahi nitong ating 6 overall champion na nakapares dun sa kapatid nito, yung full sibling nito na kamukhang kamukha rin niya, ganyan yung itsura. At shoutout nga pala dun sa ating kalapatid na si Jeffrey na nagtatanong sa atin kung ano ba yung ginagawa nating pamamaraan sa pagbibigay ng patuka sa mga breeder at kung binababadan ba natin to o hindi. Sasagutin na rin natin sa episode na ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo ng notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating mga kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. So ayun, balik tayo dun sa tanong ng ating kalapatid na si Sir Jeffrey. Once na mapisa yung mga itlog at meron ng mga inakay, ang ginagawa ko sir ay binababadan ko na ng patuka yan. Siyempre, ang patuka, breeder mix, yung mayaman sa protina. Hinahaluan ko pa ngayon ng pellets mga kalapatid. Medyo ayaw lang nila ng pellets, pero pagka naubos na yung ibang mga buto, mga seeds, ay kinakain din nila yon. Napakaganda kasi sa katawan nila yon para hindi sila mangayayat, mataas sa protina yon. At makikita nyo ngayon, nag-iisa lang siya dito sa ating kulungan dahil yung pares niya, pansamantala muna nating nilagay dito sa ating flyer slope. Ayan, kasi nga magulo. Naaway niya yung hen, parang diskumpiyado siya na hindi daw sa kanya yung itlog. Ayan, ayaw naman natin na maabala yung paglilimlim nung ating hen na nandun. Kaya ang ginawa ko, pinaghiwalay ko na lang muna sila. Kung mapipisa itong pangalawang itlog, sosolohin ito nung ating hen na ito. Tinatambakan ko ng pagkain, lalong-lalo na kapag alam ko na nag-iisa lang yung magsusubo. May mga instances kasi minsan na isa na lang yung available na magulang na magsusubo. Halimbawa, yung isang pares hindi nakauwi mula sa liparan. May mga ganon. O kaya nadagit o kung ano pa man. May mga pagkakataon na talagang isa na lang yung magsusubo. At kaya naman yun mga kalapatids. Kaya lang, tiyakin nyo lang mga kanubi na tatambakan nyo ng pagkain yung inyong magtagasubo o yung magsusubong magulang para nang sa ganun hindi bumagsak yung pangangatawan. The take over niya yung role ng kanyang asawa,
siya ang magsusubo niyan. Siya na rin ang maglilimlim at nakakapagdulot ng stress sa kanya yun at nakakadrain ng mga sustansya sa kanyang katawan. Lalo na kapag medyo malaki na yung mga inakay, tas may puwersa na yung pagsusubo, ayan, nakakapanghina yun. Kaya gagawin nyo mga kalapatids na kanubi ay tambakan nyo na lang, aalis man kayo, hindi kayo mag-aalala na magugutom yung inyong mga breeder at syempre yung kanilang mga inakay na sinusubuan. Isa pa pala na napaka-importante, i-record nyo yung petsa ng paglabas ng mga itlog. Doon magkakaroon kayo ng idea kung kailan mapipisa. At kapag malapit na yung pagpisa, sisiguraduhin nyo na dapat naka-ready lagi yung tubig at saka yung patuka. Meron akong hindi magandang experience dyan. Hindi ko ni-record yung petsa ng paglabas ng itlog. Kaya wala akong idea kung kailan approximately mapipisa. 18 to 21 days kadalasan, ganyan. Pero normally nasa 18 to 19 days mapipisa yung unang itlog. So hindi ko alam kung kailan yon, kaya hindi ko napaghandaan. Then dumating yung pagkakataon no, na medyo na busy yata ako sa trabaho, kaya ang nangyari, hindi ko na i-ready yung pangangailangan nung ibon natin at nung kanyang inakay. Nagkataon na hindi ko nalagyan ng tubig at ng patuka yung kanilang kulungan. Hindi nakapagsubo yung kanyang mga magulang dahil nga walang tubig. Yung tubig kasi yan yung ginagamit nilang pantulak sa kanilang mga sinusubo dun sa kanilang mga inakay. Nagpapalambot yan. So nangyari, wala silang naisubo dun sa kanilang mga inakay. At then pagbalik ko, ayun, wala na. Hindi na nabuhay yung mga inakay nila. So kailangan alam nyo yung petsa para kapag ka napisa, alam nyo na gagawin nyo, naka-ready na dapat. Ayan, nakababad na yan mga kalapatids. At every time na lang na mapapasyal kayo dun sa inyong breeder's cage, pwede nyo palitan ng bago at fresh na malinis na tubig yung inyong ibibigay sa nagsusubo. Yun kasi ang sekreto para maging healthy at matatag, malakas, malusog yung mga inakay ng ating mga alaga. At isa pa pala mga kalapatids na kanubi, huwag nyo kalilimutang bigyan sila ng grits. Napaka-importante sa kanila yon para matunaw nila ng maayos yung kanilang kinakain at the same time ay makabawi na rin lalo na yung hen dun sa nawalang calcium sa kanya na ginamit niya naman sa pagbuo ng mga eggshell na yun nga yung ginamit niya sa pangingitlog. At kung may budget kayo, pwede nyo bigyan ng mga minerals yan para nang sa ganun ay makabawi dun sa nawalang sustansya sa kaniyang pangangatawan. So yun, sana nasagot yung katanungan ng ating kalapatid na si Sir Jeffrey. Samantala, update tayo dito sa ating ibon na ito. Siya na lang yung ating natitirang itim na old line homer. At pansamantala, hiniwalay ko muna siya dyan dahil ginagamot ko siya. Napapansin ko kasi sa mga nakaraang araw, meron siyang halak at pisik. 3 araw siya dyan nagamutan. At dito naman si Angel, ganun din, kinukondisyon natin siya dahil nga kapapanganak niya at kaiitlog niya pa lang nung nakaraan at medyo na-stress yung ating ibon na ito dahil nga sa nangyari dun sa kanyang pares. Kaya dyan muna siya, stay put muna siya dyan. Samantala, itong ating mga young birds, pinapagulang lang muna natin bago natin sila isabak sa training dahil siguro sa south ko na lang sila ililipad lahat. At alam niyo naman pag south kailangan medyo magulang ng konti yung ating mga ibon. At yun na muna ang update sa kalagayan dito sa ating baratang kulungan at ng ating mga ibon na may hinang nilalang. Patuloy ko kayong i-update sa mga susunod nating episode kaya tutok lang mga kalapatid. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Huwag kalimutan mag-like at comment kung nagustuhan mo ang video ito. At pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam! Pagaling ka